Yan mga idol. So 3 weeks na po yung ating watermelon mga idol. Ayan, sana pala rin tayo sa presyuhan. So ang ganda ng mga dahon ng ating watermelon. Yan, 3 weeks po na naitanim po. Since tanim po mga idol. And sa kagandahan, wala po tayong masyadong na-encounter. Uod lamang po yung ating na-encounter. Tsaka yung mga pakunti-kunting blight. Like gaya nito. Pero hindi naman po ito siya serious. So bukas po mga idol, mag-start na po I think tayo ng picking or yung pag-pollinate siguro. Yung mga first ball siguro ilalaglag pa. Ito siya mga idol. So, tanggalin pa yung mga first ball. Yan, the same time yung iba is magpo-pollinate na po tayo. So ito yung ating pang third batch po ng watermelon mga idol. Kung saan po sa first batch po natin mga idol, ayan, sobrang nalugi po tayo doon ng I think nasa 80 to 100,000 dahil nanakaw yung makina doon. Masyadong taginit dahil El Nino. Yan, sa pangalawang batch po natin mga idol, yan, kalahating hektarya kumita po tayo doon ng nasa 70 to 80,000. Yan, net income. So ngayon po is nagsubok na naman po tayo. Yan, more or less 2 hektarya po ito siya mga idol. Pero panibago na naman dahil naglagay po tayo ng plastic mulching. So nakagastos po tayo dito I think nasa 12,000 ng plastic mulching. Yan, dahil wala pong makukunan dito ng dayami. So meron pala dyan sana, kaso late na po siyang na-harvest. Yan, so subukan po natin kung maganda po ang pag-work ng plastic mulching po mga idol. Dahil ito po, baka may nagtatanong po, ano po yung purpose ng plastic mulching. So para dito po, halimbawa ito po yung punuan niya. Dito lang po tayo magdadamo mga idol ng damo sa punuan ng watermelon natin, kaganyan. So hindi na po natin po problemahin yung mga damo dito na overpower yung ating watermelon. Yan o. Dito lang natin. Ito lang. Dito lang tayo magtatanggal ng mga damo-damo na maliliit. Ayan. Dahil wala pong tutubo dyan sa ilalim. Wala po kasing sunlight. Hindi makakita ng sunlight. Yung mga buto po dyan, pag tumubo din po mga idol, hindi po sila magsusurvive dahil walang sunlight. So mamatay po sila mga idol. Yan. Like ganito. Yan. Pero before pa man gumapang yung ating watermelon, nag-spray na po tayo dyan ng mga herbicide. Kung makita nyo po mga idol, yan is nagye-yellow na para mamatay. So before gumapang yung ating watermelon, herbicide spray, para once gumapang na yung ating mga watermelon dyan, wala na pong damo dyan mga idol. So late na pong tutubo ulit yung mga damo dyan once may bunga na yung ating watermelon. So hindi na po sila makakahabol masyado. So yun lang yung kagandahan mga idol sa plastic mulching. Ang ano kasi hindi natin pwedeng isprehan dito ng herbicide sa punuan niya banda dahil baka tamaan yung ating watermelon. Very sensitive po yung ating watermelon. So baka mamatay po. So like ganito. Yan. Dito lang po tayo magdadamo. So medyo mabilis lang po siyang tanggalan ng damo. Yan. Ito lang yung tatanggalin natin. Dito lang sa punuan niya dahil dito lang yung may contact to sunlight. So dito lang tutubo talaga yung mga damo mga idol. Yan. Ganyan lang siya kabilis. So hindi tayo mamumroblema sa pagdamo. Kasi kung wala tong plastic mulching, kung ano yung dami ng damo dyan, ganun din ang dami ng damo dito mga idol. Yan. Pero kung silipin natin sa ilalim, kung mapansin nyo, may mga damo din naman, pero hindi po siya nag-proliferate. Ito, namatay siya dahil hindi po siya nakakita ng sunlight. Yan. So dyan lang kung mapansin nyo po, dahil may sunlight po, kaya may damo po siyang tumubo dito. So ang gagawin natin, tatanggalin din natin yung mga damo dito. So bukas, mag-aabuno ulit tayo dito dahil ang abuno dito is every 3 days na po siya mga idol. Gamit po tayo ng Yara Tropicoat. Yan dahil pampakapit na po yun siya, malapit na po tayo mag-pollinate. Yan. Ito lang. Yan. So meron dito matitigas. Yan. So ganun lang siya. So diba, ang bilis lang. Ganun din dito. So bukas operasyonan po natin dito, magtatanggal ng damo. So sa mga subscriber natin, pasensya muna.
yung hindi namin ma-replyan agad dahil nandito po tayo sa farm, maliban sa may trabaho po tayo. Yan, dito po yung oras natin. Yan, halos dito consume yung oras natin mga idol sa farm. Yan. Alright, so ganun lamang po mga idol. So punta tayo dito. Yan oh. Yan, so shout out sa mga sumusubaybay sa ating channel mga idol. Yan, sa mga bago pa pala yan. Paikot po ng ating watermelon. Meron po tayong tinanim na mga pipino mga idol hanggang doon. Paikot po talaga yan siya mga idol hanggang doon sa gilid ng bundok. Bundok na maliit na yan oh. Yan. Hanggang dito sa harap ko mga idol oh, hanggang dyan sa kabila, hanggang doon. So 5 lata po ng pipino ang ating nilagay dyan. Nagsilbing coral po sa ating pipino, sa ating watermelon, para wala po ma-intruders na makapasok. Balik tayo dito sa ating watermelon. So maliban dito na area, more or less 2 hectares po ito. May kasama pa po dyan mga idol oh. Yan, pipino din po dyan sa mga idol. Kasama po yan sa more or less 2 hectares dyan sa kabila. Yan. So dito, pagtubo ng ating watermelon po mga idol, yan, kagaya niyan, iikot po natin yung ulo niya. Ulo ba tawag niyan? Yung karang katawan niya, kasi para hindi po siya tumawid dyan sa kabila, sa kanal. Kasi kung tumawid po sa dyan, alanganin po dyan po tayo kasi dumadaan kapag nag-spraying. Lahat po ng activity natin dyan po siya nadaan. At the same time, kapag magbunga po siya dyan tapos madaanan ng tubig, malalanta po yung bunga. So ang style po natin, ganito po siya. So kanal yan siya mga idol. Dito lahat ng punuan niya. Dito lahat ng punuan niya. Ito po, banda dito. Yan. Dito natin pinapagapang. At yan po is dito din natin pinapagapang. Dito po sila sa gitna magkakasalubong lahat mga idol. Yan, ganyan lamang po. Yung iba kasi parang walang direksyon. Pero yung sa amin po, dito po namin pinapagapang sa gitna. Dito po sila magkakasalubong yung kabilaan. Tapos the same time, dito po sa kabila, almost the same din. Yan. Yan, ganun din siya mga idol. Yan. Yan, ganun din. Yan. So, ito po siya. Yan. Diyan na po siya gagapang. Yung dito sa kabila, diyan din siya gagapang. So, soon, magtatagpo po sila diyan sa gitnaan. Diyan na po sila magpo-produce ng bunga. So, like halimbawa ito siya oh. Dapat hindi natin siya papatawirin. So, tatawid kasi ito siya sa kanal. Iniikot po natin yan siya. Yan. Binabali po natin. Parang ganyan oh. Yan, para doon po siya dumiretso. Like ito. Doon po natin siya dinidiretso. Ito. Karoon din doon din natin dinidiretso to. Yan. Ito. Yan. Diyan po sila diretso mga idol. So, sana pala rin tayo sa magandang presyo. Before po, nung El Nino, grabe, sobrang daming aphids po talaga at saka trips yung umatake sa aming watermelon. So, ngayon, sa awa ng Panginoon, maganda naman po yung gapang niya. Yan o. Ang ganda, kalago ng mga dahon. May mga damo-damo pa rin dito na kailangan tanggalin sa punuan. Mga maliliit na damo. Ayan. Ito na mga damo. Ayan. So maliit pa to sa ngayon kung hindi makukuha to. 1 week from now dahil nagdidilig po tayo ng abono. Mabilis lang po talaga ito siyang lumaki. Yan. Dito po mga idol is weekly po tayo nag-i-spray dito ng yung gamit natin na foliar fertilizer, yung Primo Plant Booster Foliar Fertilizer yan. Para pampalago ng ating watermelon, the same time pampalakiso ng bunga. At weekly, every 3 days po tayo naglalagay dito ngayon ng
abono. So ang magiging next na abono po namin mga idol, before po is Unique 16. Ngayon po dahil meron na siyang flower, magpapakapit na po tayo mga idol. Hindi na po tayo pwedeng mag abono ng urea dahil malalaglag po ang mga bulaklak. So Yara Tropicot po yung ating next na pampaabono dito. Yan. So ang style po namin ng pag-abono mga idol, yung 50 kilos po, minimix po namin sa 60 liters na tubig. Tinutunan po yung 50 kilos. Tapos kumukuha lang po kami ng isang lata na sardinas doon. At yung isang lata na sardinas, minimix po namin sa 20 liters na tubig. Yun po yung pinapandilig dito mga idol. Yan, per puno. Every 3 days po yun siya mga idol. And then soon kapag magpapalaki na po tayo ng balls after pollination po mga idol, mag-change na po tayo ng abono natin ng Unique 16 plus potash. Yun na po yung ginagamit natin. So madali lang pong sundan talaga ang watermelon mga idol. Kasi sa watermelon po is 2 months lang po harvest na. So medyo mabilisan lang ang galawan dito. Yan, at saka mabilis lang kabisaduhin. Ano yung mga farmer natin na ano na 3 taon na nag watermelon farming, mabilis lang po talaga nila dito malalaman mga idol kung ano yung mga problem. Kasi paulit-ulit lang po talaga. Almost same pest and disease sa watermelon. Same tawag niyan. Same lang din yung pang-control. Ay dito hindi na taniman. Hindi na taniman dito. Sayang. Wala siyang papunta dito. Kasi kanal siya. Yan, hangdoon pa yung ating mga watermelon. Ito, medyo maliit yung spacing nila. Bawiin na lang yan talaga sa abono. Ito, parang namatay siya. Nasunog ata ito ng abono kasi sobrang dami naman ang nilagay ng abono. Oh. Nilagay ata lahat. Yung mga huling patak ng abono nilagay lahat. Kaya nasunog siya. Sayang. Hindi sana nilagay lahat. Kita nyo naman, oh, ang daming abono. Yung mga nahuling natira sa galon nilagay lahat kaya sunog. Sayang. Ayan. So we will update you soon mga idol after 3 days mga idol. Magtatanggal na po tayo ng first ball dito sa ating watermelon. The same time starting na po tayo ng pollination. And tomorrow maglalagay po tayo ng abono, yung Yara Tropicot, and dadamo dito mga idol. Sorry. Yun yung update dito sa ating farm mga idol sa Pulong Tupis at Cotabato. Happy farming! Ingat po sa mga madadaanan ng bagyo. Sana po makarecover po kayo at saka hindi po masyadong madamage yung mga crops nyo. Sayang po talaga. Particularly po sa Luzon mga idol. Yan dito sa Mindanao, I think makulimlim yung langit. Ano? Parang nagbabadya din yung ulan kung hindi higupin ng bagyo sa Luzon. Yan. Alright. Bye-bye.